Bago mag-convene ang impeachment court kanina, ilang beses nagkainitan ang mga senador sa plenaryo. At kabilang sa mainit na tinalakay ay ang mosyón para ibasura ang impeachment complaint kahit ang napagkasundoan daw na schedule ay manunumpa sila bilang senator judge ng alas 4 ng hapon. Saksi, si Mav Gonzalez. May now request everyone to please rise. Raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Sa panunumpa ng 22 senador, opisyal nang na-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero bago ito, nagkainitan sa umpisa ng sesyon. Gusto kasi ni Senador Bato de la Rosa na mag-privilege speech bago mag-oath-taking ang mga senador. Bagay na pinalaga ni Minority Floor Leader Coco Pimentel dahil sa napagkasundo ang schedule kahapon. This is a privilege speech. This is not a privilege motion. So my motion is to execute and implement what was agreed upon yesterday. At 4 o'clock in the afternoon, we take our oath. It was very clear yesterday that we agreed that before I take my oath as member of the impeachment court, I should have delivered the privilege speech. That's why I made it a precondition that I'm willing to take oath as a member of the impeachment court, provided let me first deliver my privilege speech. And very clear, it was agreed by the minority leader. No, yesterday. Mr. President, no. It was stressed the convening of the court. That was the issue. And the agreement natin, the oath-taking is not the convening of the court. Namagitan ang Senate President. At sinuspindi muna ang sesyon para mag-usap ang mga senador. Pagbalik ng sesyon, pumayag ang minority bloc na pagsalitain muna si De La Rosa. Arkitekto. Dito na nagmosyon si De La Rosa na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Ang dahilan niya, constitutionally impaired daw ang ipinasa sa kanilang impeachment complaint dahil hindi sinunod ng House of Representatives ang internal rules. Pinuna rin niya ang Kamara dahil sa last minute na pag-transmit ng impeachment complaint sa Senado kaya nawalan sila ng oras na dinggin ito. Ang mga argumento ni Bato halos kapareho ng petition for prohibition and certiorari na inihain ni Vice President Duterte sa Korte Suprema na dapat daw ibasura ang 4th impeachment complaint na nakarating sa Senado dahil nilabag nito ang 1-year ban sa pag-file ng impeachment complaint. May nauna kasing 3 impeachment complaint laban sa bise. Sumang-ayon sa mosyon ni De La Rosa si Senador Bongo pero may mga tumutol. Mr. President, I agree with the speech of Senator Bato de la Rosa. Ang gusto nating kalabasan ng paglilitis na ito ay justisya. Senator Go, before you proceed, Chair has not yet recognized. The session is suspended. Ang gusto ni Senador Risa Hontiveros, mag-oath-taking muna ang senator judges alinsunod sa usapan kagabi. Para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer, Mr. President. Si Senador Joel Villanueva naman, sinabing ang impeachment court lang ang pwedeng magdesisyon sa gusto ni Senator Bato. Ilang beses sinuspindi ang sesyon dahil nagtatalo na ang mga senador. Sa isang punto, nagkainitan ulit sa session hall. Nang tila muntik sugurin ni Senador Robin Padilla ang kapwa senador na si Joel Villanueva.
Ayon kay Padilla, ang usapan ay bukas pa i-convene ang Senado bilang impeachment court. Uminit ang ulo niya matapos masabihang mag-relax. Inawat sila ng iba pang senador. Sa huli, nag-rule si Senate President Chis Escudero, i-convene na ngayong araw ang impeachment court sa halip na bukas. At ang impeachment court ang aaksyon sa gusto ni Senator Bato. Wala nang nagawa ang Duterte bloc. Nagyakapan din kalaunan sina Villanueva, Padilla at De La Rosa. Sinuspindi ang sesyon ng ilang minuto para kunin ng mga senador ang kanilang mga robe. I, Francis Chis G. Escudero, Nauna na kagabi ang panunumpa ni Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Natuloy ang panunumpa ng senator judges. Pero kapuna-puna na ang ilang senador hindi nakasuot ng robes ng impeachment judge. Yan ay sina Senador Padilla, Senadora Cynthia Villar at Senadora Amy Marcos. Nagsabi rin silang nanumpa sila with reservations. Sa pagpapatuloy ng isinasagawang pagdinig ng impeachment court, pinag-uusapan na ang mosyon ni De La Rosa na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga kwestiyon ng jurisdiksyon at pagiging legal. Ang House Prosecution Panel handang-handa na para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado bukas. Giit nila, pwedeng tumawid ang impeachment proceedings sa 20th Congress gaya ng binanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos. What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Nakalagay naman sa konstitusyon ay to try and decide. Hindi naman sinabi doon kung anong Congress ang magdi-decide. Ang sinasabi simulan at tapusin at magbigay ng desisyon ang Senado. I won't say it's a softening of his stance, but maybe these two things can be reconciled. Wala ring epekto ang biyahe ng Vice Presidente papuntang Malaysia para daluhan ang Philippine Independence Day celebration doon ng mga OFW. I believe the impeachment rules meron naman siyang nakalagay kung paano ang pag-serve at notify sa accused. Dinepensahan din ni Abante ang Kamara sa paninisi ni Escudero sa tila mabagal nitong aksyon sa mga impeachment complaint doon. I believe the House of Representatives did its job in a timely and decisive manner. Again, ang role ng House of Representatives is to receive the complaint, to verify the complaint as to its form, substance, and grounds, to make sure that it will be properly passed by the correct number of members of the House of Representatives, and it will be transmitted to the Senate. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.